Magandang hapon din po, Pastor. Kamusta po kayo? Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Masaya po kami makita kayo at ma-interview ngayon. Ako rin po. Masaya ako at makakatigil dito ng kaunting panahon. Kasama ang mga kapatiran. Yeah, makakasipot ng sariwang hangin. So, purihin po ang Panginoon. Pwede po ba malaman kung ilang taon na po kayo? 81 po, noon June. Noon June. Kaya konti lang ang tanda sa akin. Konti lang ang tanda ko. Sa church, 75 o 81 o di bali 6 years. So alam niyo na po kung ba't kami nandito para interviewin kayo para sa ating 75th anniversary. Yan. Kapag nalalaman ninyo na 75 years na po ang church, ano po ang pumapasok sa isip niyo? Ay kabuti po ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon ay talagang itinayo niya ang iglesia dito sa Ilaya. Bagaman maraming pinagdaanan. Mabuti ang Panginoon. Talagang mabuti po. At kailan po kayo naging part ng IFPBC or IFBC? Ay kung sabihin pong ikanyi parang naging part, bagaman ako'y maliit, diyan ho ako lumaki na eh. Halos nung tinatayo ho yung church na yan, ay ako'y tumutulong sa paghahakot ng buhangin. Iginawa pa ho ako ng tatay ko, yung bang nilalagyan ng juice na gano'n, nilagyan ho ng bitbitan kasi ako'y umiiyak pag hindi ako sinama ng Atimiling. Ang Atimiling ho, yun ang panganay. Na yun ho ang unang nakakilala sa Panginoon sa aming pamilya. Yun ho. Parang si Ate Eloy naman namin. Oo, yun, siya ang unang nakakilala. Ay, bagaman po ang nanay ko ay doon po sa Rizal, di ba merong Presbyterian ho doon. Ay ang tatay ko naman ho hindi pa. No, kaya yun. So parang mga ilang taon po kayo noon sa pagkakatandaan niyo? Abay di 1943 ho ako. Ayan ho, iniano ng 19, nung nag-start ho dyan in 1950. Oh, ay di bata pa ho ako. Oho. Ay talagang ako'y laging sama sa ate ko. At saka ho yung ang kasama ng ate ko na nakakilala ay yung inay ni ang Ate Daming, yung inay ni Aji na inilibing kahapon. Yun ho, silang dalawa lagi ang magkasama na pupunta sa church. Wala ay talagang nasaksihan niyo po. Nasaksihan ko ho. Una, pasimula tayo ang iglesia. At saka talaga, doon ko ho nakita, pag naalaala ko ngayon, sabi ko, grabe ang pagsasakripisyal giving ng mga mananampalataya ho nung una. Mag-aalaga ho sila ng baboy para ibigay lang ang perang pinagbilhan para maipatayo ang simbahan. Oho, mag-iipon gagawa ng mga alkansya, huhulugan ho yun, ibibigay diyan. At ang pagkapagtayo ho nun ng church, ay yun hong Mamay Inong, yun hong parang pinakamatanda. Kaibigan ho niya yung Tantaw sa Batangas ng Lambert, doon nangungutang ho siya. Kaya yung mga naiipong ibinibigay ng mga sacrificial giving, ipambabayad ho sa utang. Yun ho, talaga hong sa sacrificial giving, mahigpit ang pinagdaanan ho ng mga ultimo mo ho yung mga silyang yan, na nung una ho, di yung gumawa ng, yung bang kawayan, yung ginagayon ho, yun ang una. Tapos nagtoka-toka na bibili ng simbahan, ang simbahan na ganyan church, ng pews na ganyan. Pero, pag ikaw ay nag-donate ng halimbawa isang upuan ganyan, hindi yun para sa iyo, hindi para sa iyong pamilya lang ang uupo, para sa lahat. Oho, yun. Oho, yan ho, alaala ko ho yun. Tsaka yung mga pag-evangelistic ho, marami. Kung babalikan niyo po noon, dahil nandiyan kayo noon, bata pa kayo, ano po ang tingin ninyo na bukod sa nakwento nyo na pagbibigay ng Diyos, ano pa po yung ibang mga sakripisyo noon ng mga mananampalataya nila po sa Panginoon Diyos? Ayun ho sa evangelistic. Kasi nagdurungaw ho na pagkatapos doon sa Rizal. Lakad ba? Lakad ho lahat doon. Ay sa Durungaw ho, matagal nagpupunta kami doon. Ay kami sama din kahit gabi, kahit katanghalian, pag may lakad ho lahat. Oo, yun nga, narinig ko yung sinasabi ni Joe Magsi. Ay talaga hong totoo yun na na napagdanasan namin. Ay kahit na ako yung bata pang maliit, ay talagang sama rin.
Meron pa ho kaming napuntahan dyan, pataho ni Pastor Angkahana. Yun hindi yan sa may sabang, diyan ho kami dumadaan sa tapat ng may simbahan ho, diyan sa malapit, diyan, yung papaganyan ho, diyan may simbahan dyan. Diyan ho kami bumabagtas, lakad. May dalang, yung Petromax, ang ilaw paggabi, si Pastor Angkahana. Dadaanan ho mami yun, yung ang tawag ay Batalang Bato, na yung may ilog sa ilalim ng dinadaanan ng mga bato. Sama din ho. Oo, sakripisyo. Bakit po tingin nyo? Then, iisipin nyo noon, bakit nyo ginagawa yun? Ay para ho yung, kasi ang ipinapangaral nga lagi ho, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Siyempre, pag niyaya naman ho ng pastor na tayo mag-evangelistic doon, sama naman ho kami. Wala hong, hindi, at talagang masipag ho. Kahit, wala akong tumatanggi kahit ho yung pag nakakarating ditong pumasok, yan sina Rebe ng high school, galing Batangas. Pagdating ho diyan, ipapasok lang yung gamit nila. Lakad ng papuntang Dorungaw hanggang gabi na ho. Lahat ho, yung mga nag-aaral dito. Ganun ho ang gawa na ano. Parang yun ang pinaka Oho. Naku, fellowship nyo din. oho. At pagka ho, yung minsay na ulan, hindi ho makakabalik sa gabi. Doon ho kami tutulog kina Norma, kung inyong naano yung sina Norma, yung bahay doon. Doon ho matutulog, tabi-tabi yan. Malimit niyang magkatabi si Rolit, si Perla. Nung maano mo yun sa higaan, yung hilahilira na lang. Lagi pag umaga naman hong dadaan, dito, lakad na ho. Anuhin naman ho di yan. Mga kamag-anakan din na sabi, ayan, inumaga ang mga paniki. Sabi, gayon ho ang sabi sa amin. Oo, paniki daw ho. Mga gising kasi sa gabi. Oo, baga na daw ang mga paniki. Yan. Ayun po ang isa sa mga alaala ko. Una, nasaksihan niyo po ba ang unang anibersaryo ng iglesia? Apay, ang unang anniversary yun. Para hindi ko toong tanda ang anniversary yung ika mo yung malaki. Parang yung simple lang ho ang hindi yung kagaya Pero ngayon. nandun na po kayo? Ha? Nandun na po kayo? Oo, nakakadalo na ho ako na Pinagdiwang niyo ba ang first anniversary Oo. or parang normal lang na dumaan na? pakawari ko ho yung kung sa ano yung nabanggit lang, pero yung ika nyo ngayon parang kagaya ngayong ating talagang pinag-ukulan na isang linggong ito'y anniversary. Hindi po ganun. Hindi ho ganun. Simple lang. Oo, simple lang ho. Inaalaala din kung ilan ang taon, pero ganun ho, simple. Sino ang unang pastor? Si Pastor Bisco ho. Yun po ang Francisco Bisco. Simula pa nung Unang-una ho. bata pa. Oho. Siya Na yun, yun. masasabi din natin na siya ang unang pastor. Oho. Siya ang unang, kasi doon nga ho na sa ibaba, nagsimula nun. Na Ano po ang aral na hindi nyo malilimutan mula po sa unang pastor, Pastor Bisco, na hanggang ngayon ay dala-dala niyo? Yun ho ang isang aral kong natutunan din sa kanya. Yung stricto ho, ka-strictuhan ho. Kasi yun, at saka ho yung mahigpit, kahit sa pagbibigay, sa giving ho. Sa tsaka yung stand mo sa yung ika nga be not unequally yoked na sa mga gawain ng ng mahigpit ho talaga. Kahit nga ho noon, Desyempre nung unang panahon, lagi yung ika nyo yung pag-undas, di ba yung may mga padapadasal. Pagka ho, kaya ho marami ang galit sa mga manampalataya dito sa Ilaya. Pag ho, siyempre kamag-anak nyo, halimbawa imbitahin nyo at kayo may padasal. Minsan ho hindi na nadalo. At dahil doon nga ho sa aral na siguro kahit na gano'n, minsan iba ang tanim sa yung akalay pagbinatang equally, akalay lahat ng hindi, lahat hindi na pwedeng puntahan. Kaya yun. Pero tama. Mahigpit ho talaga. Yun nga ho pag ay naalaala. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ako'y namulat sa mahigpit na turo. Dahil kung hindi namulat sa mahigpit na turo ngayon, kagaya ngayon, ang daming ng mundo. Madali kang mahihila ng mundo. Yun nga ho, yun ang naano ko. Sabihin, malaking tulong. Oo, malaking tulong ho sa akin. Yung sa pananampalataya talagang nagpatibay sa akin. Sa Panginoon. Kasi we are gusto natin na makita pa rin kung ano ang
Mm. Sa kabutihan ng Panginoon, still, nandito tayo dahil din sa mga mahigpit na tulong. Oo, doon sa mahigpit na turo ho. And we're praying na mapanghawakan pa rin natin yung hanggang sa dumating ang Panginoon. Oo, yun nga ho. May mga ilan lang na konti tayong ina-adjust, pero purihin ng Panginoon dahil po doon tayo namulat, lalo po kayo. Oo. Ang na-experience niya po. Ano po ang, ano po ang, May idudugtong pa po ako, Pastor, sige po. na isang hindi ko malilimutan. Yung sabi ko, may karanasang parang masakit. Dumating ho ang panahon na yung si Pastor Aludia, naging pastor namin dito, ay parang ang ipinopromote niya lagi, pag-isahin na muli ang ito ibabatilayak. ano na to, na iwalay na. Iwalay na ho yan, mga 1974 na ho yan. Noon. Kasi marami nang nagsida ang pastor bago pa ho siya nakuha namin. Aludia. Oo, Pastor Aludia. Pero sa seminary din ho siya nag-graduate. Ay, oho, anak ho niya yun, yung Alud, oho, anak ko yun. Ngayon ho, ay palibhasay kami ho dito, ay iilan na. At kung minsan nga ho, ay walang pastor. Ang umuuwi lang dito ho, ay ang Chuidong. At saka, yung asawa ko, ang Pilo, nalingguhan, halinhinan sila. Minsan iyong nasa Bagong Bantay, ang Mamay Inte. Kung minsan naman ho, medyo may edad na din, minsan hindi na rin to makauwi. Ay nakaranas ho kami. Nung nakuha namin si Pastor Aludia, ilan lang ho kami. Pero onyo, kasi meron nagpunta sa Bagong Bantay, mag-anak ng Castillo, ng mga Manumben, ang mag-anak ng isang Castillo, mga Ate Helen sa Pasig. Ito naman nga kung Pilo, doon naman ho sa Pasig din, pero sa Cainta siya itong may-ari nitong ang mga Manumpanoy, ang pamilya nila sa Makati napunta. Kaya ho kung sa hindi naman ho ikaw mo kaya nagkagayon, lumayo sa Panginoon. Sa bawat pinuntahan ho ay nakapagtayo May na. lang dahil lang sa trabaho. Oho, sa trabaho, sa mga nag-aaral. Oho. Pero ang Pilo ho, kahit na siya'y dito, hindi ho siya nagpaalis talaga dito ng membership niya. At ang sabi niya, naku, malimit niya ho ang dalawang Pastor Ed Pau na manugang niya. Sabi sa tatay niya, tatay, kung saan kayo nakain, doon kayo magbayad. Ibig sabihin, doon kayo mag-support. Sabi naman ho ng Pilo, kahit naman ako doon sa Batangas, kasi yun talang tight niya dito lahat ang uwi. Pero kasi pag pinabayaan ko yun, kukunti na din ang tao rito, kukunti na rin ang makasupport. Kaya ako hindi ko aalisin doon. Oo, yun ang niya. Ako'y kahit na dito, hindi member at ako'y nakain dito, ako'y maraming naiitulong din sa biyaya ng Panginoon. Sa mga sakripisyal, pagtulong ng mga pagpapatayo ng mga simbahan, tumutulong din ho kami yun. Yun ho ang nun. Kaya hindi siya, hanggang sa kanyang pagkamatay, hindi siya umalis dito ng member niya. Yun lagi ang sabi niya doon sa kanyang manugang, sabi niya. At yan ho, bago namatay nga, ang biling kay Pastor Ayan, pastor dyan. Pastor, maninindigan ka sa tunay na aral ng Panginoon, huwag mong papabayaan ang iglesia. Kahit doon mo kinagaspan. Yun ang pasalamat. At saka talagang kaya ho pasalamat ako sa Panginoon. Pag ay naisip, sabi ko, talagang ito ay itinalaga ng Panginoon. Biruin nyo doon ang natitira na lang. Dumadaan ho ang linggo na ang pupuntalaan dyan, ang tatay ko, ang Ate Cynthia, at saka yung kapatid niyang isa, si Ayong. Si Sunny, hindi ho to minsan laging makadalo. May sakit ang kanyang tatay, inaalagaan niya. Si Violin, nandito rin. Anak naman niya sina Russell, sina Raquel na maliliit, si Raiden. Ang Ate Miling, anak naman si Alan. Di madalang sila mga basta malimit ho kami, ang nariyan lang kami, mga 5, paglinggo. Ang gagawin ho nung inay doon ni Mrs. Evangelista, ang ninang Tulyang. Sabi niya sa akin, Los, ikay magpakanta na. Kasi minsan nga ho, hindi nadating ang Chuidong o ang Pilo. Hindi pa ho kami mag-asawa ng ano pa ho ako. Sabi niya, ikay magpakanta na. Pag tayo nakakanta ng 2 o 3, pag nakapanalangin, si Cynthia, sabihin mo, bumasa ng verse. At yung ipaliwanag ng kaunti, pagkatapos manalangin na tayo ang bawat isa. At lilima kami kung minsan. Sino ba? Mag-asawa, si Ayong, si Ate Cynthia, ako, ang tatay ko, tsaka ninang Tulyang. 5 lang ho kami na talagang noon ho kahigpitan na yung gusto nga lagi ni palibhasa siguro, yung
ang nabibigay din allowance nga kay pastor, ay hindi makapagbigay ng malaki dahil kokonti nga ho ang income. Kaya siguro ako, pinipilit din yan pag-isahin na ang dalawa. Naku, ilang beses ho yung nag-meeting sa school. Parang si Joe Magsino ay nakasama din doon na parang kung saan pinakasaksi sabi pag-meeting. At ang nangunguna ho sa ibaba, ang Manong Rening. Yun nga ho, na gano'n ang pangyayari ay pag-iisahin. Oo. Ang kahulihan ho, kaya hindi nagkasundo. Ang sabi ng Manong Rening doon, kami umalis sa aming iglesia kahit na hindi kasundoan ng member, payag kami na pagkaisahin. Ang sagot naman dito ng Pilo at saka ng Hidong, kami hindi kagaya ninyo. Kami magmi-meeting sa church, kung pumayag ang church na magkasundong pumayag na pag-isahin tayo, ay pareho daw hong gigibay ni at doon sa mga kinumanong piko, doon daw ho bibili ng lote na magtatayo ng simbahan. Ha? Para gitna po. Oo, para gitna daw. Pag-iisahin ang lahat ng miyembro na ay di nung umano na sinabi na lang nila, ipinasabi na lang na hindi sang-ayon ang miyembro sa Ilaya. Kaya ho hindi natuloy yun. Pero Anong sabi ng inyo? ang sabi ho ng tatay ko no, kasi pagkagayon niya kami lilima na kasi ako ang janitor noon ho ay siya nagbubukas ng bintana kasama ko. Ay pag niya ho, sabi ako hindi napayag na gigibain ito at pagbibili. Ay bahagya na ito na itayo, tapos sisirain, kailan pa yun may ipatayo yung gagawin? May maipagpagawa agad ng gayong kalaking halaga na ay kung sila sige, magpuntahan na kayong lahat doon. At ako'y maiwan na lang dito at dito na lang ako pupunta at ako'y magsasamba ako mananalangin sa Panginoon. Sasagutin ako ng Panginoon. Oo, kahit mag-isa ako, sasagutin ako ng Panginoon. Ay hindi rin ho natuloy yun na yun ang pangyayari ho. Maraming, yun nga ho, ang pag-uusig noon. Kaya minsan sabi ko ngayon, ang pag-uusig hindi na sa labas minsan nasa atin na sa loob. Pero ako talaga yun ang sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi iniloob ng Panginoon magkagayon at ito talaga ang plano ng Panginoon na tayo makapangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Isa sa mga bunga ng mga mananampalatayan na hindi gano'n. Ako sa biyaya ng mga naging manggagawa na marami pa. Mga kamag-anak ninyo at mga kapatid ninyo at ano pa. Pero ako'y humahanga pa rin kung gaano ka hindi pala yung pinagdaanan ho. Kaya parang ilan na lang ang makapagsabing kahit ako mag-isa, ako'y magpapatuloy. Ilan na lang ang yun nga. Kasi pag ganoon, minsan may sumamanga ang loob. Marami din ho ganoon. Minsan sumamanga ang loob. Pupunta doon sa kabila. Pagka medyo okay na uli, babalik dito. May mga nangyayari ho gayon, mga mananampalataya na nanggaling dito sa Ilaya. Pero gano'n na lang yung pananampalataya napakalaki. Na kahit na mawalan, basta ang gawain ay magpatuloy. Sa ating pong pagpapatuloy, dahil po okay na po ako doon sa inyong kwento. Pero ito po ay sa kabutihan lang ng Panginoon. Sa kabutihan lang ng Panginoon. At yun nga. Yun din po ang isip ng mga tatay din po. Kayo po mismo. At yun ito na kung nasaksihan na kaya nga sabi ni Gaspel, ikwento mo dyan kinagidyo ng ninang at para alam ng mga yan na gano'n ang pinagdaanan ng una. Malaman ko yun talagang may magiging proud na pelikula. At yan ho si Esther ang kauna-unahang naging Bible woman namin. Siya ho ay dumating dito. Siya ay galing Kalambae doon. Siya 1961 pumunta dito, tinawag na mag-Bible woman. Pero hanggang 1962 lang ho. Dahil nag-asawa na siya noong 1962 kay Rolly. Time ni Pastor ang kahanin. Siya nagkasal. So yun po, yung mga matanong ko lang po, ano po ang, sa pagkakaalala nyo, ano po ang unang ministry nyo sa church? Ako ho? Ako yun nga ho, time ni Pastor Aludia.
Nung una ho, sumasama na ako diyan kina Miss Ilaga, kina Mrs. Macana sa nagtuturo. Pero siyempre, mga substitute lang ng mga ganyan. Pero nung ako'y nag-isang nagturo ng Sunday School, time ni Pastor Aludia. Dahil wala ngang ano ho, no. Kailan po kayo na-bautismo? Kami ho ay mga nabautismuhan, pakiwari ko si Pastor Angkahan ang nagbautismo sa amin. Pakiwari ko kung hindi 1959, 1960. Ang Pastor Visco, tapos si Pastor Angkahan. yung sunod na pastor. Oho, kasi ang binautismo ho diyan magkakasama kami. Yung kapatid ni Willie, si Leonie, yung nasa estate ho. Si Rolly, si Manong Ben, si Adelina, ako, yung naging asawa ni Mrs. Igalia, yung kapatid kong isa, yung inay ni Pastor Jason, ang Ate Chuding, si Sani, kami ho yan. Kung hindi siyam, 10. Kami ang sabay-sabay ho sa butong. Abay, ano ba? Ano na yun? Kwentahin natin. 43, ay 59, ay di mga 9 plus 43, ilan na? Lampas ng 10, mga gayon na ho. Maaring, teenager na ho. At kami ho, pag ano nun kami may junior worship noon. Yan, tinuturuan niya si Rolly, si Manong Ben, yung si Ino na asawa ni Sally. Tinuturuan ho yung mag-message ni Pastor Visco noon. Diyan ho sa Mamay Inong na bahay, kami nag-church noon nung hindi pa naitayo ang simbahan. And then napag-desisyonan na po na hindi na napag-desisyonan na po ng Diyos na hindi na pagsasamahin. Ano po ang mga sumunod na gawain po nun after po nun na yun nga? Abay, di pagkatapos ho nun di patuloy ho ang church. Nakakuha na ho nun ng yung si Pastor Velasco. Nakapag-pastor dito. Pagkatapos ni Pastor Velasco, si Pastor Sanico, si Pastor Igalia. Oho. Sabihin, hindi na nagkulang ang Panginoon. Hindi na ho. Yun, mga nakukuhang pastor. Tapos itong pagdating niyan, sina Pastor Igalia, si Pastor Ibilani na yata sumunod doon kina Pastor Igalia. Ay, si Pastor Lagan muna. Pastor Lagan, si Pastor Ibilani, yan, si Pastor Jaya, yan, lumago. Si Pastor Bernard. Pastor Bernard, sunod kay Pastor Pitilos. Sunod ho yun. Yun po ang pagkakaalala niyo po. At saka yun ang naging ministry ko din dyan bukod sa nakapagturo na Sunday School. Ako yung matagal na naging officer din, yung treasurer. Palitan lang ho kami, si Esther, si Sani, ako. Kaming tatlo ang palitan lang ho kami. Ano ba yung kada taon? Hindi ho, minsan ilang taon bago nagpapagamay, minsan 3 yata ang taon, minsan Pwede kayo po ay nakita niyo po ang pinakawala, nakita niyo din ang pero hindi naman ho, kahit na wala, ay ang ginagawa ko nga ho nung ako yung treasurer. Pag nagkaroon ng offering, maghihiwalay agad ako ng pampastor. Yung mga kasi siyempre, kahit nung una, kahit na hindi, minsan, kagaya niya, sina Pastor Lagan, minsan hindi anak, pwede gahong makabali, bibili lang ng gatas, o yung pwede gahong kunin ko yung hanggang 15, na gano'n. Si Pastor Bernard. Kaya ho pa yun ang inuuna muna. Bago napapahuli ang pero sa biyaya ho ng Panginoon, hindi pinagkulang ng Panginoon na nyo'y pagdating ng katapusan ng taon, deposit na Hindi naman ho, lagi pa rin minatitiran kahit kaunti. Salamat po sa pasilip mo. Kayo sa pinakasulat ko ito talaga nangyari. Napaka-detalyado at malinaw pa sa pag-iisip. Based po doon sa mga kanento niyo. Bukod po doon sa mga nakwento niyo. Ano po talaga yung pangyayari na hindi niyo makakalimutan talaga na kapag nakikita niyo yung church, talagang yun ang naaalala niyo yung pangyayari. Abay di ang pangyayari yun ikuan. Nung aking makilala ang Panginoon, na aking tagapagligtas, na talagang siya lamang makapagligtas sa akin. At simula nung ipinagkalooban ako ng Panginoon, lagi ang hingi ko, bigyan niya ako ng matibay na pananampalataya sa Kanya. Na kahit Saan po yun? Sino po ang taong ginamit? Abay, di nun ako'y
panahon din ho ni Pastor Bisco. Ako nga ho, sabi ko nga doon sa ako'y naka 3 tanggap sa Panginoon. Oo, kasi pa siyempre bata. Na unang naging teacher namin sa hindi ho, DBBS, si Miss Plata, at saka si Miss Santibanyes. Doon pa ho kami sa ibaba. Tapos, naging teacher ko rin yan si Miss Ilagan. Yung Miss Ilagan, kapatid ni Mrs. Macanas. O yun ho, yung nagturo din ho, yung teacher dito, tapos lumipat ng seminary. Tapos, pagkatapos ng seminary, nagpunta ng estate. Yun ho, nag-ano rin sa akin. Nag-ano rin. Nag-share. At noong panahon namin yun ho, ang Sunday school ho, nakakatuwa. Laging may examine. May magtuturo sila, magpapasaulo ng verse, kung sinong ano. Ay ako naman tuwang-tuwa at talagang palibasa, wala naman niya akong iniintinding iba. Sa ulo sakay sa ulo, at saka yung mga pinag-aaralan. Kaya malimit ako laging nakaka-first prize. Kadami kong naibigay sa akin ni Pastor Bisco yung award. Yung Jesus Saves, yung Ambassador for Christ, ilan yun. Tapos, bibigyan niya ako ng Bible, yung mga... Ano po ang, dahil nabanggit nyo, ano po ang pinaka-paborito yung versikulo, verse sa Bible po na memorize nyo po? Ay di ang akin yung marami ang sa ulo ng mga John 3:16 mayroon. Pero nung tumagal ho sa akin, nasabi, yung sabi sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan ay tinawag sa aking pangalan, magpakumbaba, at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang masamang lakad, akin siyang tatawarin sa kanyang kasalanan at diringin ko ang kanyang yung panalangin at aking pagpapalain. Yun ay lagi ko. Tagalog po noon. At yun ho, sinasaulo ko lagi na laging sabi niya, kung ang aking bayan, ang inilalagay ko ho sa aking sarili, kung ang aking anak na tinawag sa kanyang pangalan, sa halip kung ang aking bayan, yung bayang Israel ho ang tinutukoy niya, iniaano ko ho sa aking sarili, kung ang aking anak na tinawag sa aking pangalan, magpakumbaba, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanyang kasalanan, aking siyang patatawar. Yun ho ang inaano ko. Hanggang ngayon po, yun po ang yung life verse. Ay, ngayon Iba ho, ngayon yung verse ko ho, ngayon yung aking sa ulo ho, ngayon laging sa ulo yung Psalms 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manlilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay sa kautusan ng Panginoon. Sa kautusan ng Panginoon ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon hindi malalanta. Anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni sa kapisanan man ng matuwid. Yan ho'y paborito ko malimit niya ako. Pagka ho gabi, na minsan darating na hindi ka na makapag-devotionan, hihiga na lang ho ako. Iisipin yung mga verse na aking bubulay-bulayan ng kahit na hindi ko na binasa sa Bible, yun na lang ho aking minimemorize at minimeditate ko sa. Kaya ho yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa kanyang biyayan. Hindi ko magagawa yun kung hindi sa tulong lang ng Panginoon. Kaya laging sabi ko, ang Panginoon lang ang nagmamahal sa akin talaga. Ay, meron pa akong favorite song ho. Ano po ang paboritong kanta? Ay, ang kinakanta. No one ever cared for me like Jesus. Pwede po bang sample mo ay yung pinakagusto niyong part doon sa song? Ano bang starting nun? Walang sino mang tulad ni Jesus, kaibigang lalo sa lahat.
Sa dilim ng kasalanang gumagapos, ako ay iniligtas. Yun ho ang first stanza. Chorus po. Ang Kantahin chorus. mo ba ang chorus? Walang sino mang tulad ni Jesus, kaibigang lalo sa lahat. Sa dilim ng kasalanang gumagapos, ako ay iniligtas. Yung buhat puso ko'y puto sa dusa't sala, nang ako ay masumpungan ni Jesus. Ngunit dahil sa pag-ibig niyang kaaya-aya, ako ay kinupkup at ipinag-adya. Yun. Grabe. Kundi dahil sa Panginoon Oo, Jesus lang. yun. Siya lang ang nagmahal. Oo, Siya lang ang sumama ng totoo. siya Kung lang. makikita natin po ngayon po na 75 years na, pinatunayan po na iglesia Ah, na talagang Panginoong Jesus ang Oy, talagang pinatunayan ko. sumama sa atin. Siya lang ang Panginoon lang po. Siya lamang. Ano po ang unang pumapasok o isang salitang pumapasok sa isip niyo o kahit isang sentence na pumapasok sa isip niyo pagka nababanggit ang Inikbula? Kuwari, nasa ibang lugar kayo, tapos may nagbanggit ng galing po ako sa Inikbula Fundamental Baptist Church. Ano po ang unang pumapasok sa isip? Ako po ay masaya dahil ako'y part ng Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church na nagtuturo ng tulay na aral. Yan ho, pag yung hindi ko ho, kahit sinong magtanong sa akin, saan kayo galing? Ay, doon sa Batangas, doon sa may church kami doon. Yun ho. Proud. Oo, proud ako talagang sinasabi ko sa kanila. Minsan nga marami ako nakakaanong mga, Jehovah Witnesses. Malimit kami nagkakausap niyan. Siyempre, hindi ko naman inaano pag siya nakikipag-usap sa amin. Magsalita siya. Di ako naman nagsasalita rin ng patungkol sa atin. Marami kaming napapatag talakayan na kung nagbigay siya sa akin ng birthday, papaliwanag ko rin sa kanila. Talagang isa sa mga ang sarap sabihin na party tayo. At lastly po, isa po sa mga nais mo ng church na siyempre magtutuloy. Ano po ang nais mo bigay na encouragement sa mga bago pa lamang, kami po mga bata, encouragement po mula po sa inyo na nakasaksi mula. Ang aking masasabi sa lahat ng mga anak ng Panginoon na narito, na nakakilala sa Panginoon, ay huwag manghihina ang loob nila. Anumang pagsubok ang pagdaanan ay basta laging unahin na lapitan ang Panginoon at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bibigyan ka ng lakas para makapanindigan kung ikaw lang ay talagang susunod sa Panginoon. Yun ho. Yun. Pero po picture dito at gusto ko pong ikwento ninyo o kung naalala nyo kung anong meron na to, kung sino yung mga taong nandito. Ariho birthday ni Ariho si Pe 10th birthday. 10th birthday at kami naman ho 15 years na kasal. Kami ho naghanda diyan sa bahay. Ito yung picture na ito. Ano po ang naalala niyo dyan? Ate Pe, kayo nakikita niyo din siya ngayon. Batang-bata pa siya. 10 years pa lang siya. 10 years old siya noon. Kami na may 15 years old. Ito po. Ay, ito ho'y officer. Kami ho'y mga officer. Deacon, secretary, treasurer, yan, mga ho yun ang amin. Ang induction, o ba ang tawag doon? Ayun, ngayon. Yung gayon, yung ipinagpipreho, di ba? Bago officer, o mga officer ho ito ng church. Sino po mga kasama niyo dyan?
Tandaan niyo pa din ba ang mga posisyon niya, mga niya? Arihoy, ang pilo, Naka. ang role, ang pidreng. Sino pa yung isa? Yung nasa sulok doon, sino ba yung si Tony? Yun ho ay, Deacon. Si Odette, at saka ako ho, ay sa misyon. Secretary at saka treasurer ng misyon. Si Beth naman, at saka si Esther sa church yung ito Sino ho. ang pastor? Aba, sino gang... Kung kakatandaan niyo, sino ang pastor niyan? Ay, ito ho si pastor. Baka ito yun, nawalan din kami ng pastor kasi kung minsan pumupunta rin si pastor Salit dito. Dahil na meron, hindi ho diretsuhan ang pagkakaroon diyan ng pastor eh. Meron so nung minsan napalang pag umalis yon wala ka agad matawag at at saka ang isa hong pinakamasakit din diyan, hindi ho makakuha ng pastor dahil palibhasa nga kung saan parang ika nila magulo, walang pumuntang pastor at natatakot dahil din nga ho sa mga parang mga pag-uusig na Dahil isa din po, matandang church nga kasi, oho. takot ang mga pastor. Oho. Ayan, si Pastoria daw, yan ang akala namin siyang pupunta rito magiging pastor. Ay nung kami nagpunta doon, Esther, sa seminary, nung aming itinanong kung kailan pupunta dito si Pastoria daw, ay hindi daw pumunta at hindi daw tinanggap at sa Baguio daw nagpunta. Ay di napapunta ho dito si Pastor Mario Pitelos. Yun ho, minsan, yung dahil sabi nun ang nagbibigay nun ng yung si Pastor Payokong na siyang in charge sa mga pagbibigay sa mga church noon, mga mag-i-intern, ay ayaw daw, sabi niya, at pumunta daw. Takot daw. Ito po, last po. Ay, ito ho, ikuwan. Ano gang okasyon ito? Parang, basta lang ho, nung makatapos ang service ikuwan, nagpicturan rin mga mag-asawa, ay mag-asawa rin ni Susan, mag-asawa ni Bioli, mag-asawa ni Beth, mag-asawa ni Perla, mag-asawa ni Esther, mag-asawa ni Pastor Ibilani, mag-asawa kami ng Pilo. Panahon nga ni Pastor Ibilani. Na Ito ang namimiss kong makita sa church. Itong mag-aasawa na ito. Oo. Isa po sa mga pagpapala talaga ng Panginoon. Sige po, sa ating pong pagtatapos, meron po, gusto po ng church sana na marinig ang isa sa mga pinagpapasalamat yun sa Panginoon at sa church. Na naging parte po kayo, ano po ang gusto nyo ipagpasalamat sa Panginoon dahil naging parte kayo. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ang Panginoon sa kanyang biyaya sa aking buhay, na ako nga ay pinaabot ng ganitong taon na siya ay aking nakilala at nawa ay hanggang sa katapusan ng aking buhay ay siya ang aking pupurihin, sasambahin at paglilingkuran. Iyon ang aking masasabing pasasalamat at patotoo ko sa ating iglesia. Kaya ang bawat isa ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun. Huli po, pwede po ba pakibati ang church na happy 75th anniversary IFBBC? Happy 75th anniversary IFBBC. Ayan. Maraming Praise God, bless us all.